Natin trivia. Lamansin natin ay maganda po ang dahon. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel at maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber pati na rin po sa ating pong mga suki na. Ngayon mga katribya, hindi na po natin titigilan itong ating pagpitas ng kalamansi hanggat meron pa po tayo mga malalaki na pitasin. Kukunin na po natin ang kukunin habang maganda pa po ang presyo para yung ating naman pong pansunod ay makapag-concentrate naman po sa paglaki, dahil wala na po na tayong aasahan po doon sa laki niya, dahil lalo na po itong pinipitas natin sagad na po yung kanya pong paglaki. Mangyayari dyan ay tutusukin na lang po yan ng mga putakte, kaya nagkakaroon siya ng tinatawag natin na reject. Kaya yung lahat po noong mga makikinis na ambalat, tapos hindi na po kulubot, kasi pagka po kulubot sabihin lalaki pa siya, pero pagka ganitong ayan mga makikinis na, abot na siya doon sa kanya talagang size. Yan na yung kanyang pinaka size ng kalamansi. At kumbaga yan na natawag nating uno. Pagka malalaki po kasi ang bunga, uno ang tinatawag natin dyan. Pagka segunda o medium, ayan, dos, uno, dos, tres. Pagka umabot na po siya ng tres, ang tawag doon ay yung mga dumalaga. Kaya kukunin na po natin lahat po ng mga pwede. Uno, dos. Hindi naman natin siya isasagad ng tres, sayang, dahil pansunod naman natin yan ang pipitasin. Kasi pagka ganon, wala pong ganon timbang. Kaya kailangan ay masunod po yung laki niya. At saktong-sakto naman mga katribya, dahil libo pa rin po ngayon ang ating pong kalamansi. Kaya sulit yung ating pinipitas. At least po yung ating pong pansunod, mabilis po ngayon ng paglaki. Gandahan naman po nitong ating bunga, hindi po mapopwersa yung sobrang dami. Kasi kumbaga sa kuwan kasarapan lang siya. Pagka kasi sobrang dami ko minsan mga katribya, ay ang nangyayari dyan, napopwersa po pati po yung puno, yung sanga, tapos matagal po na hindi po mapipitas. Yon, tukol kung tawagin. Hindi po kumisan maganda po sa ating puno pagka natutukol po ang kanyang bunga, tumatanda. Kaya ito ang magiging the best nya. Ayun, kahit na anda-anda po ang bunga niya, at least hindi po siya sabay-sabay, para malaya mong mapalaki ang ating pitasin. Saka yun naman pong pansunod, yan, hindi mo siya mapopwersa yung mapipilit na mga maliliit. Kasi ito pagka pinapitas po natin, kasama na yan pati mga gahuli na yan, yung mga mamimitas. Hindi na po minsan iniintindi iba na yung malalaki kukunin. Nako, talaga basta't pagka nakapit
sa kamay, automatic yon. Ay pitas na. Yan, minsan pagka magsasali na sila, makikita ninyo nagliliitan na ang bunga sa halayhayan o sa ating pilian. Ayan, ang sarap pong pitasin mga katribya pagka po malalaki. Bukod na bukod ang size. At least po ay nakahabol pa tayo sa magandang presyo. Sa amin po pagka po ang presyo ay 1,000, 1,1, 1,2 ba, maganda na po ang presyo niyan. Hindi man tayo nakaabot po doon sa 2,2 o yung 2,000, ito yung bigay sa atin, ito yung kalooban. Kaya ating ipagpasalamat dahil marami naman po tayong natira. Okay mga katribya, dumoble naman po ang size noong ating kalamansi. Ang kagandahan pagka po lumalaki ang bunga niya, bumibigat sa timbang. Pagka ganyan po mga katribya, ingat lang po tayo na matuklap ang kalamansi. Bagay malutong naman siya pag ating pong pinipitas. Iba kasi dyan mga katribya po ay pinopersa, binabaltak, kaya natutuklap ang bunga. Bukod na bukod po talaga yung pitasin, yung mga malalaki, yung gaholen, madali mo na siyang mapili, hindi ka na malilito. Kaya kahit bata mapipili niya yung pipitasin. Yan, shoutout natin ang mga taga ibang bansa na kung saan ay nakatutok sa atin, taga Amerika. Ako naggegera po sa Israel. Yan, tsaka yung kanyang kalaban na bansa, mas maganda pa rin po dito sa ating Pilipinas, basta't mapayapa, wala pong gera. Pagpasalamat natin dahil napakahirap pagka po gera, ubusan ng yaman. Masaya na tayo sa ganito, pitas-pitas ng kalamansi, alaga, farming, tuloy-tuloy na pag-aalaga. Yan, dami pong mga bukong mga maliliit, grabe. Yan, pati bulaklak mayroon pa, kaya hindi po nawawala ng bunga ang kalamansi. Kahit mga ilang bag makakakuha tayo. Nakaraan na nag-2,000 ang kalamansi, 2,2 nakakapitas tayo, 2, minsan 5. Hindi lang ganun kapal. Dahil kasi ito ay nanggaling po mula doon sa maraming bunga noong panahon ng December, tapos sumabot ng January, tapos yun na nga, nahinog. Kaya bumawi po yung ating kalamansi mula doon sa nasaktan doon sa bunga niyan dati. Kaya nahuli po yung ating pagpapabunga. Hindi tayo nakasabay doon sa talagang magandang presyo, dahil pag marami kasing bunga kalamansi mo, hindi ka pa pwede makapagpabulaklak ng gulpi. Kaya hinintay muna natin mapitas ang ating kalamansi. Kaya lang, mapitas na yung kalamansi natin, natanggal po yung hinog, nasaktan po siya, kaya rumikover ng ating nalagyan ng pataba. Kaya yun ang naging situation. Tapos yun, kung mahina ang katawan ng kalamansi, yung iba niyang bunga ay kanyang inilaglag.
Tapos na ulan pa, kaya yung insekto ay nakapanalasa. Okay, pitas. Yan. Yung ilalim, yung loob. Yan, ganyan po kami kung pumitas mga katribya. Sa ilalim, sa pinakaloob po ng kalamansi, talaga sinisili po natin. Kasi pagka hindi po natin napitas yan, ayan, ganyan, yan po ngayon ang magiging reject. Ang reject naman natin ay kalahati ng berde. Sayang. Kaya yan po ang ating tinatalasan. Yung maaring matira, lalo na pagkayaan ay malalaki. Tutusukin na po kasi yan ng mga putakti. Yan naman po ang tungkulin ng mga putakti para siya ay mahinog o malaglag, maging reject. Ito, yan mga katibya po ang iniiwasan natin, yung ganitong tuklap, kasi ito pwede pong panggalingan ito ng pagkasira. Pag natusok ito noong pinakatangkay ito ng kalamansi, itong pinakalaman niya kakatas, at pagka po kumatas mga katribya, yan na yon, pag-uumpisa na po yan ng tinatawag nating patse or pagkaluto. Kaya pag halimbawa may napitas po ng ganito, naobligado po natin na ihiwalay o ialis. Sacrifice lang natin. Kaya yun po mga katribya, ganun po ang pag-iingat sa kalamansi pagka namimitas. Iniiwasan natin na po na mayroong matuklap. Lalo na pagka yung ibang mga nagmamadali na agad gustong makarami, yun, marami ang nadidisgrasyang ganon. Kaya tayo naman mga katribya, hindi naman po kailangan na magmadali ka. Pag nagmamadali ka, lalo maraming nadidisgrasya, sasayang. Normal lang na pitas. Easy lang, ika nga. Ganyan. Dahil hawak mo naman ang oras mo, at hindi naman gano'ng karami ang iyong kota. Ganyan lang ang pagpitas. Para ka lang pong nag-e-exercise or naglalaro. Naman yan na yung kalamansi mo pa naaalagaan. Nakukuha natin yung malalaki, naiiwan natin yung alanganin para sa susunod, yun naman po ang ating pipitasin. Yan po ang technique. Pero doon sa mga mamimitas, hindi na iisipin yan. Kahit maliliit, basta't nahawakan ng kamay, ako sigurado hablot ka agad yun. Ay po yung ilalim mo. Merong maliliit na bunga, makinis na. Tawag doon ay bulitog. Hindi talaga naiiwasan na merong ganong puno na maliit ang bunga, dahil nasa variety niya yon. Kaya yung natawag nating kochok or bulitog. Okay, pitas. Bukod na bukod talaga yung mga malalaki, kaya hindi mo siya mahirap hanapin. Tuloy-tuloy ang ating pag-harvest mga katribya. Susunod, meron na pa tayong pang katapusan. Yung ating iniwan na yan, pwede na po sa katapusan yan. Kaya sana maganda pa ang presyo ng katapusan ng June, tsaka itong pan July, dahil mas marami yung ating pang July na panunod. Ayan, ilalim, yung loob, kailangan yan ang ating mabuting tinitingnan.
Yan, ang ating pagpitas na one hand. Para meron kayong idea doon po sa mga magpaplano magkalamansi. Daming mga alanganin. Yung ating mga gaholin. Ito. Talagang sagad na ang kanyang laki. Pati mga gamais lumilintog na rin. Ayan, ang pitas natin ay 1-2 ang size ng ating kalamansi. Pero sa atin ngayon dito, mas marami po yung 1. Kaya tuwan-tuwa ang makakakuha nito dahil malalaki ang kanyang bunga. Yun. Okay. Ito pa. Pitas-pitas tayo. Ayan. Nakakarami na tayo mga katribya. Kaya naman ito sabi nito ang ating pag-exercise. Taka maganda po ang panahon. Makulimlim. Huwag na muna sanang ibubuhos ang ulan. Di bali mamayang gabi na lang. Para at least ay makarami tayo. Ayan yung ating loob. Titirahin na po ng patakte pagka po hindi natin pinitas yan. Yung mga may tusok kayo nalalaglag atin po siyang pupulutin, sayang. Yan, para walang masayang na bunga. Dahil kahit isa yan ay may timbang yan mga katribya. Hindi mabubuo ang 30 kilos pa nagkulang ng timbang. Pag mahal po ang kalamansi, isang piraso 5 piso. Lalo na sa mga bumibili. Lalo na pagdating po sa palengke, pagkatingin na, napakamahal ng kalamansi. Mura lang naman nila nakukuha sa puno, nabibili. Pero pagdating na sa palengke, maabot na po yan ng 80, maabot ng 60 ang kada kilo. Kaya naman po nagmamahal mga katribya yan. Marami na po kasing pinagdadaanan. Nagdaan na po yung naghakot, nagdaan na yung ahente, nagdaan na kung sino-sinong pilato. Kaya pagdating doon sa dulo, ayan, ang tindera, babawiin naman niya yan. Doon sa kanyang patubo, halos kalahati. Kaya talaga nagmamahal po ang paninda. Lahat ng humahawak, siyempre, sabi nga, nauulingan ka, kakaroon ka ng uling. Lahat ng humawak, magkakapera. Ganyan ang kalamansi. Pero kung sa puno lang, mura nilang mabibili. Bawa gaya ng 1-2 kalamansi, sabihin 40 sa puno. Pag nakarating na sa palengke, nasa 70 or 80 ang presyo niya sa market. Ngayon yung mga may kalamansi, yung mga may-ari, hindi naman natin kayang maglako. Dahil sa dami ng bunga na yan, pag inilako mo siya, ay mahihinugang ka. Nakakatribya. Kaya kahit doon sa mababa, basta kinukuha ng buyer, mabilisan lang ay atin nang ibinibigay para hindi tayo marichikan.
na-reject po kasi yan, wala na. Mawawala ang kalahati noong ating presyo. Okay lang naman yan para po palitan uli ng panibago. Yan ang kagandahan naman ng kalamansi. Pag pitas mo, papalitan uli ng panibagong bulaklak. Pag nagbing buko, yan. Susunod na buwan, 4 months, yun na uli ang iyong pipitasin. Kaya yung mga pinagpitasan natin na yan, lalabasan uli ng panibagong bulaklak yan. Kaya hindi ka mahihinto, mga katribya. Okay, kaya dati pitas tayo pong muli habang malamig ang panahon. Ito na mga katribya. Meron na tayong pitas po na isang bag. Isang bag na lang din po yung ating kukunin, pero papasobra tayo dahil ito mga katribya ay meron pong dilaw. Kaya medyo maaga-aga po tayo ngayon mga katribya po sa pagpitas. Medyo pinagwan lang po natin yung hamog kangina dahil umulan, medyo basa-basa pa. Alam muna natin itong ihalay-hay po doon sa bahay para at least matuyo po siya. Kasi pagka basa po ito mga katribya, mangyayari po dyan, kakaroon po siya ng patse. Meron tayong putakte. Yan po mga katribya po yung mga manunusok. Ang titirahin niya yung bumbunga. Yung mga buko mga maliliit, hindi pa niya titirahin yan. Pero pagka po pitasin na ang kalamansi at makinis na ang balat, titirahin na po yan ng mga manunusok. Yan. Natin trivia. Kalamansi natin ay maganda po ang dahon. Pasaheros. Okay mga katribya, pili po tayo ng ating reject. At ito yung ating pangalawang red bag. Pitas. Laki ng bunga. Saglit lang makapuno mga katribya dahil malalaki. Ating reject, kailangan natin ay alisin. Kagandahan ng kalamansi pati yung hinog ay nabibili. Hindi nga lang ganun siya kamahal kagaya ng berde. Maganda pag marami po ang magiging reject. Kaya po pwede nang pitasin na.
Sa ngayon kukunti pa lang po ang mga dilaw natin. Dahil naaagad ang kalamansi. Kahit sa mga dayo konti rin ang mga dilaw na nakukuha. Compare mo noong nakakaraan. Kasi naaagad. Tayo baka wala pang 3 kilo yung ating maging reject. Laki ng hinog. Mahangin-hangin, ibig umulan mga katribya. Ang ganda naman yan puno na tayo. Malaki kasi itong red bag na ito. Yan. Pwede kayo magpagawa mga katribya ng ganito, bilian, maginhawa, bili ng kalamansi. Kitang-kita mo ang reject. Yun, no? Nakadalawang bag na tayo mga katribya. Ang ating dilaw, 2 kilo. Para mga katribya, kita na po tayo po bukas para sa susunod po natin vlog. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.